Gaano nga ba kaganda at kamangha-mangha ang Garden of Eden na siyang unang naging tirahan ng tao na nakasulat sa Biblia. Ang Garden of Eden, mga sangkay, ay isang paraiso na naging tirahan ni Adan at Eva bago sila nagkasala. Gaano nga ba kanakakamangha ang lugar na ito? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang napakagandang lugar na nilikha ng ating Panginoon na na-mention sa Biblia. Ito po ay ang Garden of Eden. Ang lugar na ito ay isang napakagandang lugar na nakasulat sa salita ng Diyos na kung saan dito unang nanirahan ang tao. Ang Eden, mga sangkay, ay isang pangalan ng isang rehiyon sa ating mundo. Nung una ng Diyos na nilikha o nireform ang ating planeta. Sa Hebrew word, mga sangkay, ang salitang Eden ay nangangahulugan pleasure or delight. Sa area na ito, mga sangkay, inilagay ng Diyos ang garden na na-mention po ito sa first book ng banal na aklat. Paganahin po natin, mga sangkay, ang ating mga imahinasyon at tingnan po natin kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha ng mga kamanghamanghang mga bagay sa ating planeta. Kagaya na lamang po ng Garden of Eden. Ayon po sa banal na aklat, sa Genesis chapter 2, verse 8 hanggang 10, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang Garden of Eden, mga sangkay, ay na-describe sa Biblia bilang isang lugar na paraiso. Pwede nating ma-imagine, mga sangkay, ang mga napakagagandang lugar na makikita po natin sa ating planeta. Pero tandaan nyo, mga sangkay, hindi po kayang pantayan ng imahinasyon natin o kahit na anumang paraiso na nakikita po natin sa ating mga mata mula po sa ating mundo ngayon kung gaano kaganda ang Garden of Eden. Sapagkat ito pong lugar, mga sangkay, ay isang perpektong lugar, isang paraiso na kung saan sa lugar na ito nananahan ng ating Panginoong Diyos kasama ang lahat ng nilalang niya, kasama na po roon ang tao. Ang Garden of Eden, ang paraisong ito, mga sangkay, ito ay talagang plenano ng Diyos na likhain, planted by God Himself. Ito ang unang tirahan ng tao. Ang paraisong Garden of Eden, mga sangkay, naroroon ang mga nakakamanghang mga punong kahoy, mga halaman, mga sangkay, na hindi kayang arukin ng ating mga imahinasyon at hindi po kayang pantayan ng anumang ganda ng kasalukuyang mundo natin ngayon. It was a beautiful place na ang mga punong kahoy na narito, mga sangkay, sa Garden of Eden ay nakakamangha sa mga mata ng tao. Naisulat din po, mga sangkay, sa banal na aklat na itong si Adam and Eve na nakatira sa Garden of Eden ay hindi na po nangangailangan ng damit bilang proteksyon sapagkat ang lugar na ito, mga sangkay, wala pong kasalanan at perpekto. The environment, including the climate, was perfectly suited for humanity. Ganyan po siya ka-perfect, mga sangkay, para sa tao. Hindi po natin alam, mga sangkay, kung nasaan ang lokasyon ng Garden of Eden sa panahon po natin ngayon sapagkat ayon sa salita ng Diyos, ang garden na ito simula po nung nagkasala si Adan at Eva ay sinarado. Naglagay po siya doon ng mga anghel na siyang magbabantay upang wala na pong makapasok na nilalang mula po sa tao. At hanggang ngayon, mga sangkay, palaisipan kung nasaan ang Garden of Eden. Subalit, sa Biblia, may nakalagay po na description kung ano po ang mayroon sa Garden of Eden na pwede nating ikumpara sa mga mapa na mayroon po tayo ngayon, lalong-lalo na po dyan sa Middle East. Ang area na ito, mga sangkay, ay mayroon pong 4 na mga ilog na mayroon pong abundance resources. Kasama na po dyan ang gold at mga precious stones. At ang mga pangalan ng mga ilog na ito, mga sangkay, ay na-describe o napangalanan po mula sa banal na aklat. Ayon po sa Genesis chapter 2, verse 11 hanggang 14. Ang una na kung tawagi, ilog Pishon, ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batong
Unice. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Kung kaya't ngayon mga sangkay, may ibang mga Bible scholars o maging yung mga scientists ay pinag-aaralan ang mismong exact location ng Garden of Eden. Pagmasdan po natin ang ilan sa mga mapa na siyang pinag-aaralan ngayon ng mga eksperto o mga Bible scholars. Ang Garden of Eden, mga sangkay, ay isang lugar na kung saan ang tao ay malayang nakakausap ang ating Panginoong Diyos. Anytime, mga sangkay, nakakausap ni Adan ang ating Panginoong Diyos. Sa panahon na yan, mga sangkay, perpekto ang lahat ng bagay. Perpekto rin po ang isang tao na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang espiritual ay buhay at may koneksyon na malayang nakikipag-usap at may personal na relationship sa ating Panginoong Diyos. At ang nakakalungkot lang na bahagi sa kwento, mga sangkay, ni Adan at Eva sa loob po ng Garden of Eden. Noong time na nagkasala sila, mga sangkay, namatay ang kanilang espiritual at nagkaroon na rin po ng kamatayan ang pisikal na katawan ng isang tao. Ito ang sumpa sa tao ng Diyos na hanggang ngayon, mga sangkay, nararanasan po ng sangkatauhan sapagkat ngayon, nagkaroon na po ng kamatayan ang pisikal na pangangatawan ng isang tao. Subalit nagbigay naman ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon na muling mabuhay ang ating espiritual kung tayo ay susunod lamang sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Ang pangalawang Adan na siyang nagbalik ng koneksyon sa tao at ng Diyos. Ang paraisong ito, mga sangkay, ay nilikha ng ating Panginoong Diyos para lamang kay Adan at Eva. Ayon po sa Genesis chapter 1, verse 29, and God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. So sa lugar na ito, mga sangkay, talagang hindi na mo problema ang tao ng kakainin. Hindi po tulad ngayon, mga sangkay, na kailangan pong magbanat buto ang tao para lamang kumita at magkaroon ng supply ng pagkain sa bawat araw. Noong panahon, mga sangkay, ni Adan at Eva, ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay na naroon sa Garden of Eden na mai-enjoy po nila ang lugar na ito. Isang paraiso, mga sangkay, na hindi na po natin makikita sa ating mundo sa panahon natin ngayon. Noong nilagay ng ating Panginoong Diyos si Adan sa garden, binigyan niya po ito ng task. Adam was to work the garden and take care of it. Kailangan pangalagaan ni Adan ang paraiso na ito. Gusto ng Diyos na ma-maintain ang kagandaan ng lugar ng Garden of Eden. Ang Garden of Eden, mga sangkay, ay isang lugar na wala pong kasalanan, perpekto, or a place of innocence. Sa original, mga sangkay, na pagkalikha ng Diyos sa lugar na ito, there was no sin in the garden. Wala pong problema sa lugar na ito. Lahat ng pangangailangan ni Adan at Eva, mga sangkay, ay naroon na. Subalit, mga sangkay, naroon din po ang punong kahoy na sinasabing tree of the knowledge of good and evil, na kung saan dito po nagkasala si Adan at Eva. Ayon po sa Genesis chapter 2 verse 9, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Dito, mga sangkay, nagkaroon ng chance si Satan Lucifer na tuksuhin at subukin ang free will ng isang tao. Na ayon sa Biblia, mga sangkay, kapag sinubukan ng isang tao na kainin ang bunga ng isang punong pinagbabawal ng ating Panginoon, ang tao po ay mamamatay. Ito po yung kanyang bilin kay Adan. Subalit, mga sangkay, sa storya na ito, ang una pong sinubok ay ang asawa ni Adam, na walang iba kundi si Eva. God had created Adam and Eve na maging malaya with a moral sense and the ability na gumawa ng mga desisyon at mamili para sa kanilang mga sarili. Bagamat perpekto ang lugar na ito, mga sangkay, ang tao ay binigyan pa rin po ng Diyos ng kalayaan na magdesisyon para sa kanyang sarili. At dito po nagkaroon ng chance si Satanas na sirain si Adam and Eve o sirain ang tao. Garden of Eden, mga sangkay, is a place of test. Kung talagang ang tao, mga sangkay, sa panahong iyon
ay susunod sa bilin ng ating Panginoong Diyos. And unfortunately, mga sangkay, nag-fail si Adan at Eva sa test na ito. Ayon po sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Sa pagkakataong ito, mga sangkay, nagkaroon ng chance si Satanas na dayain ang tao at gamitin ang choice o free will para magkasala. Sinuway ng tao ang Diyos, at pagkatapos ng kanilang pagkakasala, mga sangkay, ang curse o sumpa ng ating Panginoong Diyos sa tao at sa lahat ng mga bagay na nilikha ng ating Panginoong Diyos sa mundo ay nangyari. Sila po ay pinaalis sa Garden of Eden at pinabantayan sa mga anghel ng Diyos ang halamanan na ito. At hanggang ngayon, mga sangkay, patuloy na pinag-aaralan ng mga Bible scholars kung nasaan na nga ba ang Garden of Eden. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.